Congressman Leviste. Binasag po ng isang kilalang mamamahayag. Sino to? Mga sanggay, pag-usapan po natin. So sa gitna po ng interview mga sanggay dito kay Congressman Leviste, binasag po siya ng isang kilalang reporter or kilalang news anchor, no? Isa po itong waray, matapang mga sangkay. Ngayon, ito may video kasi kumakalat kayo mga sangkay, trending po ito sa social media. Pag-usapan po natin. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, sa ating YouTube channel, tayo po ay 1.59 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, ito nga po ang video na kumakalat. Ito yon. Itong si Leviste kasi, hindi po siya nag-iingat sa mga sinasabi niya. Ngayon, mga sangkay, nahuli siya, no? Ni Ted Filon sa kanyang mga sinasabi. Eto mga sangkay, panoorin po natin. Sir, pwede ba akong magbigay ng isang pangalan? Well, go ahead. Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito, over the weekend kasi may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro sa publiko ang listahan? Ang sagot dyan na banggit ko na kanina, pero yung isa is ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Okay, but I'd like to remind the good gentleman from Batangas that Dito na binasag ni Ted Filon. Mr. Redon assumed, run for Bicol Saro Party List only this 2025 elections as the first nominee, ha? Dito pong sinasabi yung budget na 2025, ang presumption po dito, binuo ito noong 2024 pa po. No, ibig sabihin, yung 19th Congress. So, most likely, that time, iba pa po ang kinatawan ng Bicol Saro. Just to put it in the right perspective, Congressman. Yes sir, at yung mga insertions naman ng party lists ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya po, I agree with you, binibigyan to ng perspective. Ito ang insertion ng party list. Binahawi. Pero una sa lahat, super sinungaling si Congressman Leviste. Kasi sa dalawang programa, sa programa po sa News 5, Okay. Balikan po natin mga sangkay. Ito, balikan po natin, ha? Ito, tingnan po natin kung paano nabasag dito si Leviste. Kasi, alam nyo, wala namang problema mga sangkay itong mga ginagawa niya na pagsisiwalat. Pero may mga kaduda-duda kasi dito na mga action. Actually, ito, halimbawa kay Redon, mga sangkay, ayoko nga sa taong to kasi kumbaga, na-assure ako sa kanya nung imbis na pagandahin yung Dolomite, paiimbestigahan pa at mukhang gagawan pa po ng kung ano-ano, imbis na isulong nila yung pagpapalinis ng gusto dyan. Ngayon, mga sangkay, pero kumbaga iba to. Kumbaga nakikita lang po natin mga sangkay na may mali yung sinabi ni Leviste. At mukhang binipersonal lamang po itong si Redon. Bakit? Anak ng toko, hindi pa po siya congressman noon. Paano magkakaroon po siya ng insertion? 'Di ba? Para po sa 2025 budget. Pambihira. Nito lamang po yan naging mga sangkay, naging kongresista. Para po dito sa sa party list na hinahawakan niya. Ngayon, ito, panoorin po natin ulit mga sangkay. Bigla po siya kasing binasag ni Ted Filon dito. Sir, pwede ba akong magbigay ng isang pangalan? Ito. Sinabi niya to mga sangkay bilang ganti kay Redon. Kasi sinabi ni Redon, kung totoo yan, bakit hindi na lang ilabas? Bakit hindi na lang ilabas lahat ng listahan? Actually, may punto si Redon dun eh. Kahit nga ako mga sanggay, bakit na lang hindi ilabas lahat
Yun yung tanong kasi kung ano-ano pa yung mga sinasabi, sasabihin na hindi kasi hindi pwedeng ilabas to kaagad kasi ganito. Pag may nangyari sa akin, ilalabas lahat ng ano. Ano yun? Parang bina-blackmail niya yung mga, parang ganun, bina-blackmail niya. Pangit yun. Kung mayroon ka talagang hawak na ebidensya, ilabas yan dahil para sa sambayan ng Pilipino yan. Hindi yan para sa politika. O ngayon, mga sangkay dito, basag na basag po siya. Pinipersonal niya po ang isang kongresista eh. Well, go ahead. Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito, over the weekend kasi may isa akong kasamahan sa Kongreso na Ayan. nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro sa publiko ang Oh, naasar siya dyan mga sangkay, which is, ano naman ang problema sa sinabi ni Ridon? 'Di ba? Wala namang problema doon eh. Bakit ka maaasar? Ngayon, dito, gagantihan niya. Kasi yung party list kasi bago lamang po siya naging kumbaga kinatawan ng party list na yon, naging congressman. Kumbaga, nito lamang mga sangkay, itong 2025 lang, wala pa po siya mga sangkay yung mga insertion ng ginawa po yung national budget. Bigla na lamang po pinangalanan mga sangkay ni at tinuro mismo yung pangalan mismo ni Ridon. listahan. Ang sagot dyan na banggit ko na kanina, pero yung isa is ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay Kalokohan yan. Kita mo yun palang mga sangkay, di ba? Isipin mo kaagad, ayoko naman magalit yung buong kongreso. So, ibig sabihin, itatago mo yung katotohanan dahil ayaw mo magalit yung buong kongreso. Ganun ba yun? nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Pwede kong banggitin ang insertions niya. Insertions ni Ridon ha? Papangalanan niya po yan kung kaninong insertion. Pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay equal sa raw party list representative Terry Ridon. Si Ridon yung binanggit niya. Hindi po yung mga sangkay, hindi po niya tinumbok yung party list lang. Yung party list, yung naunang namuno dyan, mga sangkay, yung naunang congressman na pinalitan niya, yun yung gumawa. Pero bakit mga sangkay ipapasa kay Ridon? Okay, but I'd like to remind the good gentleman from Batangas that Mr. Ridon assumed, run for Bicol Saro Party List only this 2025 elections as the 2025 election. first nominee ha. Dito pong sinasabi yung budget na 2025, ang presumption po dito, binuo ito noong 2024. So bago lamang po si Ridon, mga sangkay. No, ibig sabihin yung 19th Congress. So, most likely that time, iba pa po ang kinatawan ng Bicol Saro. Just Yun. to put it in the right perspective of Congressman. Yes sir, at yung mga insertions naman ng party list Oh, sabay bawi siya, mga sangkay. ay hindi ng congressman necessarily pero ng party list. Kaya ay hindi ng congressman necessarily pero ng party list. Kaya ay hindi ng congressman necessarily pero ng party list. Binawi niya. Di ba mga sangkay? Kapulpulan. Kaya ako po, I agree with you, binibigyan ko ng perspective. Ito ang insertion ng party list. At Apo. Ganito na lang yan, mga sangkay. Kasi ang sinasabi po niya, kaya daw hindi niya inilalabas yan. Kasi baka daw magalit yung lahat ng mga congressman sa kanya o mga senador. Doon pa lang mga sangkay may butas sa tayo. Kasi ang sabi ni Ridon, bakit hindi na lang ilabas yan? Kasi for sure, hindi kasali doon yung pangalan niya. Kaya ganun kalakas ang loob ni Ridon na magsabi na ilabas na lahat yan para magkaalaman na kung sino yung mga pangalan na naroon. Ang depensa naman niya, ayoko naman magalit yung ang buong kongreso sa akin. 'Di ba? Pero since sabi niya, inaano niya ako, kumbaga parang inaaway niya ako, sige, labas ko yung pangalan niya. O ito yung insertion niya. Hindi naman sa kanya yon. Iba pa po ang kinatawan noon, hindi pa po siya. Dapat hindi po siya ang pinapangalanan dito, mga sangkay. Pero yun nga, may butas kasi. Kasi kung totoo yan, halimbawa kasi may mga sinasabi po siya na pag na-deads daw po siya, mga sangka, may gumawa daw po sa kanya ng hindi maganda, ilalabas daw po yung mga files. Parang alam niyo yung bina-blackmail yung mga tao, mga sangka, bina-blackmail niya yung mga politiko. Kung totoo yan ang tawag John, pamumulitika, mga sangka. Kasi 'di ba, pag politika, ang dami pong bantaan dyan, blackmail, sige, ilalabas ko yung ganito baho mo kapag ka ganito ka.
Di ba ganun ng politics mga sangge sa Pilipinas? Now, kung mahal mo ang buong bansa, then, kailangan mong gawin ang tama. At ano yung tama? Ilabas ang dokumento, ang listahan ng buong buo. Walang sobra at walang kulang. Ganon po yun. Hindi yung tipong hindi, kapag may nangyari sa aking masama, ilalabas yung documents na yon. Kalokohan yan. Guys, ibig sabihin, may tinatago kang kalokohan na ayaw mong ipakita yan. Hindi para sa bansa ang ginagawa ninyo. Kasi kung para sa bansa yan, ilalabas mo yung, alam nyo, mas safe pa nga po siya nun eh. 'Di ba? Kapag nilabas na yung buong katotohanan, safe yung buhay niya. Safe yung sarili niya magsangkay. Bakit? Ang taong bayan mismo ang magtatanggol kay Leviste na itong taong to talagang tapat sa kanyang paglilingkod sa bayan, inilabas niya ang katotohanan. Protektahan natin to. 'Di ba mga sangkay? Ngayon, puro panunuro yung ginagawa niya eh. Puro pagtuturo. Pero ito na lang, paimbestigahan niya. Ang involvement, total, siya rin naman po ang naglabas. 'Di ba? Ng mama niya. Kung totoo siya. Kung talagang totoo yung kanyang sinasabi niya na para sa bayan. 'Di ba? Ayan. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.